Kamusta kabayan? Mangusi nga pala, isang OFW dito sa Canada. So, sa lahat ng mga nanonood, sumusubaybay sa channel ko, meron nga pala kaming plan C. So, bago ang lahat, mag-intro muna tayo. See you later. Welcome back. So, yun nga, bago natin pag-usapan yung plan C, gusto ko muna i-share sa inyo na sobrang dami na namin dito mga nag-worry sa mga status namin. Siyempre, una-una sa lahat kaming may mga kasamang pamilya. Kasi kapag kami, once na matapos ang kontrata, tapos wala na kaming status, hindi ko alam kung may extension pa kami or whatever. Pero sa tingin ko naman meron pa. Pero ganun pa man, hindi ko iniisip na mag-stay para lang makipagsugal. Kasi mas magiging magastos, tapos mas mahihirapan kami. So, at the same time, syempre, respect natin yung desisyon ng Canada kasi tayo lang tayo dito. Kaya naisip namin mag-asawa na yun, kung talagang wala, hindi kami makahanap. Uy, thank you, bago nga pala lahat, thank you nga pala doon sa mga nagbibigay sa akin ng idea, mga nagsishare ng prayer, nagko-comment sa Facebook. I-flash ko nga pala dito habang sinasabi ko yung mga yan. So, thank you sa inyo lahat. So, ngayon, alam ko na hindi lang ako yung nagpipray para sa pamilya namin. Nandyan yung mga supporters, yung mga followers, yung mga may care. Kay sa inyo, yung nag-comment na yan, sabi niya, hindi ko i-skip yung ads kasi para matulungan kayo sa ads ng Facebook, ng YouTube. So, thank you very much po sa inyo. And alam niyo ba, may mga nagsasabi rin sa amin na maraming magbabago pa yan, huwag kayong mag-alala. Sabi nga nila kapag may nagsaradong pintuan, may magbubukas na bago. So ito yung purpose daw ni God. So sa isip-isip ko, hindi ako naniniwala na ito yung purpose ni God. Ano, maghihintay na lang ba tayo? Siyempre hindi yun yung purpose ni God. Na como sinabi na parang sinasabi mo na kino-comfort mo lang yung sarili mo na huwag ka mag-alala. Purpose to ni God. Hindi eh. Parang hindi ako naniniwala na yun yung purpose niya eh. Kasi on the very first, nagdasal ka. Pinagdasal mo na makarating ka dito. So dinala ka dito dahil sa faith mo, sa paniniwala mo, sa pagdadasal mo. Dinala ka dito kasama ang pamilya mo. So hindi ako naniniwala na purpose ni God na mangyari din to. Na maghintay ka lang kasi mayroong ibang plano si Lord sa'yo. Di ba? So naisip ko, ano yung plano niya? Kung ganun, pinunta niya kami dito tapos wala lang. So hindi yun yung naisip ko. So ang naisip ko is, may purpose si God. Ang purpose ni God is lumaban ka. So dinala ka niya dito kasi alam niya na malakas yung pananampalataya o yung faith mo. So dinala ka niya rito hindi para maghintay lang sa kung ano ibibigay niya sa'yo. So, dinala ka niya dito, kaya ito nangyari. Gusto niya na lumaban ka. So, habang lumalaban ka, tumatawag ka sa kanya. Naghihingi ka ng sign. Pero hindi ka naghihintay na kung ano lang yung ibigay sa'yo. So, yun yung pananaw ko. Kaya doon sa mga nagsasabi na, ka mag-alala, magbabago pa yan. Yun yung purpose ni God para magkaroon ka ng bagong hope. Kasi alam ko na ang purpose ni God. Yun ang purpose niya. Na lumaban ka, stand for your own, humanap ka ng trabaho. Sa paghahanap mo ng trabaho, magtiyaga ka. Sa pagsa-search mo ng mga vacancies sa Indeed, sa job bank, magtiyaga ka, galingan mo sa interview, gandaan mo resume mo, pagkatapos magdasal ka. So, yun siguro, di ba? Sa akin, yun lang yung naisip ko. Hindi ko naisip yung kalma ka lang, nandiyan si God. Hindi pwede yun. Hindi pwede maghihintay ka lang. Kasi kung maghihintay ka lang, tumatakbo yung panahon. Kaya hindi pwedeng manatili ka na naghihintay. Kaya yun. So anyway, na-share ko lang naman sa inyo yung sarili kong thoughts. Tapos, pag-usapan na natin ngayon yung sinasabi ko sa inyong plan C. So ito yung plan C. Nabasa ko kasi dito dahil meron akong isang katrabaho. Ang sabi sa akin, try mo to kasi ito yung naging way ko kung paano ako naging PR. So ito yung suggestion niya. Yan. Di ba? Humanitarian compassionate. Bago daw matapos yung
status nila dito sa Canada. Ang ginawa niya, binuntis niya yung asawa niya. Dahil yung bata, pag lumabas, residente kagad, citizen, gano'n. So, passport holder yung bata. So, silang mag-asawa, walang status. So, anong mangyayari? May iwan yung bata. Ang alam ko, passport holder kagad yung baby. So, in that way, sa humanitarian compassionate grounds, naging PR sila. So, inisip ko, hindi ko na kaya na magkaroon pa ulit kami ng baby. Tsaka, kasi matanda na kami, hindi dahil sa ayaw na ng bata. Hindi ko na kaya kasi matanda na kami. At the same time, ayokong gawing dahilan yung bata para lang maging permanent resident kami dito. Hindi ko naisip yun. Kaya yun yung plan C na sinasabi niya sa akin. Which is hindi ko naman matanggap dahil nga marami pa namang way. May time pa naman ako, pwede ako mag-apply as construction, pwede akong lumipat ng ibang province, or same thing, di lang naman dito ang buhay sa Canada. Pwede kami mag-apply pa sa ibang abroad. Pwede kami magsimula lahat sa umpisa kasi hindi mo kailangang matakot magsimula ulit, lalo na kung alam mo namang may experience ka. Iniisip ko na pagdating sa Pilipinas, asikasuhin yung titulo, gawin yung pinag-usapan namin as a family ng kuya ko, ng mama ko, na mag-start kaming gumawa ng maliit na tinatawag na resort. Yung plano namin gawing negosyo sa pamamagitan ng titulo ng lupa. So yun yung iniisip namin. Pero never kong iniisip na gawing way para maging PR yung mag-anak ulit kami. Kasi tinatanong ko yung mga anak ko, gusto nyo pa ba ng kapatid? Gusto nyo pa ba ng baby brother or baby sister? Ayaw na nila. Kasi nalanas na nila na maliliit sila, magkakahiwalay kami. Although hindi pa naman nila alam yun. Kasi ngayon lang nila na-experience yung care namin as a parents talaga nang kakasama kami. Kaya from day to day, naiisip ko agad na habang tumatakbo yung panahon, naiisip ko na bumibilis din yung pagtanda namin, yung pagiging mature ng mga bata, naiisip nila yung paglayo ulit namin. Kaya maraming pumapasok sa isip namin na saan ulit kaya kami magsisimula na dalhin ng tadhana dahil nga sa mga pabago-bagong rules dito sa Canada. Well, ganun pa man, handa na kami. Kaya yan, nabanggit ko na yung plan B, ito na yung plan C. So, for sure, tatakbo na naman yung mga araw, tatakbo naman ang linggo, mag-iisip na naman kami ng panibagong plano. Siyempre, hindi matatapos yun. Kailangan lagi kang ready from plan A to Z. Yun. Hindi lang yun. Meron nga pala akong mga in-applyan and may mga nag-reply naman, pero sabi nila talaga, mas maganda kung simulan mo, magkaroon ka ng stepping stone construction, kasi skilled yan, tsaka in demand pa yan. So, yung una ko kagad tinanong sa tropa ko, uy, Mark Abasola, pre, mate, thank you. Talaga nagre-reach out yung classmate ko para lang makatulong. Thank you sa inyong lahat. Sobra. Yun. So, nag-offer siya ng ganito, ganyan. Pero, let's see, kasi hindi rin naman kagad siya yung magde-decide kung ma-hire ako. Pero, thank you, mate, sa offer. Thank you sa concern. Tsaka dito kay ma'am. Thank you po. Talaga nag-reach out sila. And meron naman akong mga interview na umabot na ngayon ako sa sa waiting na lang kung pa-hired ako or hindi. Kasi natapos ko na yung yung online interview. So, submit ko na hanggat may oras, magsubok. Kaya yun, dun sa mga kapwa ko, temporary foreign worker na paubos na ang work permit ninyo, doon naman sa malapit na, embrace it kasi isa lang naman yung isang bagay lang talaga magpapagaan sa loob mo para maging maayos yung sitwasyon mo or yung sa pakiramdam mo.
yun yung acceptance. So, tanggapin natin. Kung hanggang doon lang. Pero hindi ibig sabihin doon yung buhay natin matatapos na. Marami pang, hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat meron kang pangarap, may pag-asa. Maraming salamat ulit sa mga bagong subscriber. Thank you. Hindi ko pa kayo ma-shoutout sa ngayon kasi busy ako sa kaka-online ng Indeed, kakahanap ng trabaho. Pero for sure, once na mairaos ko to, araw-araw naman, from time to time naman, mag-update ako ng YouTube ko kung nasa ang status na yung kalagayan namin, kung anong level na yung permit namin, nasaan na kami sa mga plano namin. So, yun. Hopefully, hanggang sa dulo, kung ano man yung kalabasan nitong horoscope na to ng pinagdadaanan ng mga temporary foreign worker, samahan nyo ako. Hopefully, nandyan pa rin kayo, patuloy na sumuporta. So, yun. And nga pala, marami pa rin kasing basher, maraming hater na, ewan ko, mga Filipino-Canadian. Hindi naman lahat, pero marami pa rin talaga. Kaya lang pag binuksan mo yung mga YouTube account nila, wala namang kasing laman. So hindi mo rin alam kung mga warrior, keyboard warrior lang sila or hindi ko alam eh. Pero ganun pa man, isa lang masasabi ko. Tulad ninyo na mga immigrant before, nagkaroon lang din kayo ng Canadian dream. Kaya I'm so thankful na narating nyo yan. So hindi man namin yun marating, at least narating nyo yung sa inyo. God bless all. And malapit na ang Pasko. Peace everyone.